Ako ay isang matandang binata. Pagkatapos ng trabaho, kapag sumasapit na ang gabi, palagi kong inaaliw ang aking sarili ng mag-isa. Iniisip ko ang aking boss na kakahiyaman aminin, pero iyon na lang ang tanging kaligayahan ko. Alam mo yung pakiramdam na yun, yung sarap ng imahinasyon tungkol sa isang taong hindi mo naman pwedeng angkinin. Bago tayo magsimula, malaking tulong ang inyong pag-subscribe at pag-like. Ako si Marco, 42 anyos. Nagtatrabaho ako bilang team leader sa isang medium-sized na IT company sa Makati. Kasal, hindi pa ako nakakasal. Wala akong naging paghahanda at napakabilis na lumipas ng aking 30s. Ngayon, ewan ko ba, basta kumita na lang ng pera. Ganoon na lang ang pananaw ko sa buhay. Sinasabi ng mga tao sa paligid ko na may pag-asa pa, pero pakiramdam ko sa sarili ko ay sumuko na ako. Dumating na ako sa edad kung saan mas mahalaga ang promosyon kaysa kasal at mas importante ang laman ng bank account kaysa pagkakaroon ng pamilya. Pero sa ganitong buhay ko, may iisang tao na nagpapakabog ng dibdib ko. Si Ma'am Sara, 47 anyos. Siya ang department head ng sales division sa aming kumpanya at direktang boss ng team na kinabibilangan ko. Ang unang impresyon sa kanya ay napakalamig. Monday morning meeting. Ang sales performance ngayong quarter ay kulang ng 12% kumpara sa target. Ang boses ni Ma'am Sara ay laging malamig at tumpak. Walang halong emosyon, purong pangtrabaho lang. Team Leader Marco, isumite mo ang analysis report bukas ng umaga. Opo ma'am. Sumagot ako ng nakayuko. Kahit ang pagtingin sa mga mata niya ay nakaka-pressure. Pero kasabay nito hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Napakaganda niya na hindi mo aakalaing 47 anyos na siya. Maayos ang pagkakatali ng buhok, simple pero eleganteng makeup at laging naka-corporate attire na malinis tingnan. Sa kabila nito, umaapaw ang kanyang lalim at ganda, lalo na ang kanyang side profile na parang isang obra maestra. Nang matapos ang meeting at naunang lumabas si ma'am, pasimple kong tinignan ang likod niya. Ang eleganteng paglakad, ang tuwid na balikat. Ah, kung ganitong babae sana ang mapapangasawa ko. Saglit na pumasok iyon sa isip ko, pero agad akong umiling. Isang imahinasyong suntok sa buwan. Si ma'am ay nasa ibang mundo kumpara sa akin. Wala kaming naging usapan maliban sa trabaho. Kahit magkasalubong sa hallway, simpleng tango lang at walang personal na kwentuhan. Kahit sa lunch break, laging mag-isang kumakain si ma'am at hindi siya sumasama sa mga inuman o team building ng opisina. Ang lamig talaga ni Ma'am Sara, buntong hininga ng isa kong kateam. Maganda sana pero parang langit kalupa ako ang peg. Pero bilib din ako sa galing niya. Sumingit ako. Ang pagiging top 1 ng sales division natin sa loob ng 3 taon ay dahil lahat kay Ma'am Sara. Sa bagay, pero sana naman mas maging makatao siya ng konti, sagot ng kasama ko. Tumawa lang ako pero sa loob-loob ko naisip ko. Sa likod ng kalamigan na yan siguradong may kwento. Nang hapong iyon, may nasaksihan akong kakaibang eksena sa hallway. Hinarang ng isang direktor ang daan ni Ma'am Sara. Miss Sara, pwede ka ba mamayang dinner? May pinareserve akong magandang fine dining restaurant. Si Director Tan iyon nasa early 60s na. Alam ng buong kumpanya na may asawa siya. Paumanhin pero tatanggihan ko po. Ang sagot ni ma'am ay kasing talas ng patalim. Ano ka ba, masyado kang seryoso? Dinner lang naman sa pagitan ng magkatrabaho. Director, kung hindi po ito tungkol sa trabaho, hindi ako dadalo. Sana po maintindihan ninyo. Pagkasabi nun, nilampasan lang ni ma'am si Director Tan. Nakita kong namula ang mukha ng direktor. Agad akong yumuko at bumalik sa pwesto ko. Siguradong nasugatan ang pride noon sa ganung pagtanggi. Pero sa kabilang banda, lalo akong humanga kay ma'am. Ang tapang niyang hindi yumuko kahit sa mga makapangyarihan sa kumpanya. Lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin ko. Biyernes ng gabi, pauwi na ako. Nagkataong kaming dalawa lang ni Ma'am Sara ang sumakay sa elevator. Sa sikip ng espasyo at kaming dalawa lang sa sobrang kaba ko, ay pati paghinga ko ay ingat na ingat. Naamoy ko ang pabango ni ma'am na humahaplos sa ilong ko. Hindi ko alam kung anong brand, pero amoy elegante at mahinhin. Kausapin ko kaya? Saglit kong naisip, pero parang napipi ang bibig ko. Enjoy your weekend po. Iyon lang ang nasabi ko nung nakarating na kami sa ground floor. Salamat. Ikaw rin, Team Leader Marco. Maikling sagot ni ma'am at nauna nang lumabas. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa likod niya. Hay nako, 42 anyos na ako, ano ba tong ginagawa ko?
Pag-uwi ko uminom ako ng beer at binuksan ang TV, pero hindi ako makapag-focus. Si Ma'am Sara pa rin ang nasa isip ko, lalo na yung amoy ng pabango niya sa elevator. 47 anyos, 5 taon ang tanda sa akin, pero hindi edad ang problema. Sa simula pa lang hindi ko na siya pwedeng abutin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si nanay. Marco, may oras ka ba sa linggo ng hapon? Bakit po? Marco, may irereto ako sa'yo, okay na tao to. 39 anyos teacher sa elementary. Nakita ko picture mo kang mabait. Nay, ayoko na po makipag-blind date. Mababa ang boses ko. Ano hoy, 42 ka na, huli na ang lahat. Kapag hindi ka pa kumilos ngayon, tatanda ka talagang binata. Sumuko na po ako. Ang batang to, anong sumuko? Binaba ko na ang telepono. Ito ang unang beses na ginanito ko si nanay. Pero ayoko nang magsayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Kasal. Parang wala na yan sa bokabularyo ng buhay ko. Nang gabing iyon bago matulog, naisip ko na naman si Ma'am Sara. Ang malamig na ekspresyon ang boses pero ang ganda niya. Ano kayang ginagawa niya ngayong weekend? Siguro may asawa na siya. Parang wala naman siyang singsing sa kaliwang kamay. Nag-imahinasyon ako. Si Ma'am nakasuot ng pambahay, nakaupo sa sofa habang umiinom ng wine o kaya may kadate na masaya. Tapos ako heto mag-isang nagpapalipas ng malungkot na gabi. Kung makakasama ko lang ang babaeng tulad ni Ma'am, kahit isang araw lang. Kalokohang imahinasyon. Pero sapat na yon para mapabilis ang tibok ng puso ko. Niyakap ko ng mahigpit ang unan at pumikit. At muli inaliw ko ang sarili ko. Iniisip siya nakakahiyaman pero yun lang ang ligaya ko. Sabado ng umaga pagmulat ko, nakaramdam ako ng kahungkagan. Weekend pero walang gagawin, walang kikitain. Mag-fishing kaya ako, bigla kong naisip. Naalala ko ang isang floating cottage balsa sa Batangas na napuntahan ko na dati. Kapag nasa gitna ka ng dagat, tahimik na namimingwit, nawawala ang gulo ng isip ko. Nag-empake ako at sumakay sa kotse. 2 oras na biyahe papunta sa isang tahimik na baryo. Nandoon ang paborito kong palaisdaan. Off-peak season kaya inisip kong walang masyadong tao. Kailangan ko ng me time. Binuksan ko ang radyo habang nagmamaneho. Isang DJ na may malamyos na boses ang nagbabasa ng liham. Isang liham mula sa ating male listener. Nagkagusto raw siya sa boss niya, pero mas matanda ito at malaki ang agwat ng posisyon nila, kaya nag-aalala siya. Nilakasan ko ang volume. May pinipili ba ang pag-ibig? Lakasan mo ang loob mo. Minsan lang tayo mabuhay, sabi ng DJ. Napangiti ako ng mapait. Lakas ng loob. Kung ganoon lang kadali yon. Pinatay ko ang radyo at inapakan ang gas. Gusto ko nang makarating agad para makapamingwit at makalimot. Pagkaraan ng 2 oras nakarating ako sa tahimik na baryo. Pumarada ako sa harap ng opisina ng bangkero. Welcome sir, bati ng may-ari na nasa 60s na. Pahingi po ng isang cottage o balsa ngayong araw. Sige po, walang masyadong tao ngayon kaya bibigyan kita ng magandang pwesto. Nagbayad ako at kinuha ang gamit. Naglakad ako papunta sa daungan. Presko ang hangin ng dagat. Ang amoy ng alat ay pumuno sa baga ko at parang nalinis ang magulong isip ko. Oo, ito ang kailangan ko. Habang nakasakay sa bangka papunta sa balsa, huminga ako ng malalim. Asul na langit, kalmadong dagat. Ngayong araw wala muna akong iisipin. Si Ma'am Sara, ang kasal, ang edad, ang kalungkutan, kalimutan muna lahat. Mangingisda lang ako. Pag-akyat ko sa balsa, may nakita akong tao na hindi ko inaasahan. Isang babae na nakakomportableng maong, nakahudi, nakatali, nang mababa ang buhok at may hawak na pamingwit. Pamilyar na pamilyar ang side profile niya. Hindi lang pamilyar. Ma'am Sara, kusa na lang lumabas sa bibig ko. Dahan-dahang lumingon ang babae. Si Ma'am Sara nga, pero hindi siya ang nakikita ko sa opisina. Walang make-up, simple ang damit at may hawak na sigarilyo. Team leader Marco Bacas din ang gulat sa boses niya. Nagkita kami sa gitna ng dagat sa ibabaw ng balsa. May ganito palang pagkakataon. 2 oras mula sa opisina, sa isang liblib na baryo off-peak season, parehong oras at lugar. Mahilig ka palang mangisda, Marco, siya ang unang nagsalita. Iba ang boses niya kaysa sa opisina. Hindi malamig at formal kundi medyo malumanay. Opo, minsan pumupunta ako para mag-isip-isip. Awkward ang sagot ko. Napapatingin ako sa sigarilyong hawak niya. Hindi ko ito ma-imagine sa opisina. Naninigarilyo po kayo? Maingat kong tanong.
Inilagay ni ma'am ang sigarilyo sa bibig at dahan-dahang ibinuga ang usok. Maraming bagay ang hindi ko pinapakita sa opisina. Biglang kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Nakakakilig na makita ang ibang side ni ma'am. Kayo po mag-isa lang din po kayo. Oo Marco, mag-isa lang din ako. Namayani ang awkward na katahimikan. Tanging hangin ng dagat ang humahaplos sa amin. Maya-maya dumating ang bangkero. Sir ma'am, pasensya na po. Magkasama ba kayo? Kasi nagkaroon ng double booking. Iisang cottage lang ang available. Pwede bang mag-share na lang kayo? Kung hindi okay, ire-refund ko na lang. Nagkatinginan kami ni ma'am. Mukhang komplikado ang ekspresyon niya. Okay lang po sa akin una kong sabi. Wala naman akong dahilan para tumanggi. Sa totoo lang hindi masama ang makasama si ma'am. Kayo po ma'am, okay lang ba? Nag-alinlangan saglit si ma'am bago tumango. Sige, nandito na rin naman tayo para mangisda. Salamat po. Sagot ko na ang dinner nyo bilang pambawi. Sabi ng may-ari at umalis na ang bangka. Naiwan kaming dalawa sa balsa. Mas malawak ito kaysa inaakala ko. May pwedeng pamingwitan sa labas at may maliit na kwarto sa loob. May foam unan, maliit na mesa at cooler. Mainit-init pa ang araw ng hapon. Habang nakaupo at namimingwit, unti-unting gumaan ang loob ko. Pasimple akong sumulyap sa kanya. Tahimik lang din siyang nakatingin sa dagat. Wala ang matalim na tingin na nakikita ko sa opisina. Mukha siyang pagod. Hindi mukha siyang malungkot. Malungkot din kaya siyang nagpunta dito ng mag-isa. Lumipas ang oras. Palubog na ang araw sa kanluran at naging kulay kahel ang dagat. Wala kaming imikan. Pero kakaiba, hindi ito nakakailang. Payapa. Yung pakiramdam na may kasama ka pero hindi kailangang magsalita. Bandang 6:00 dinala ng bangkero ang pagkain. Kinilaw at sinigang na isda para sa inyo. Nag-iwan din ako ng alak at beer. Salamat, tinanggap ni ma'am ang pagkain. Pumasok kami sa loob ng kwarto. Sa maliit na mesa nilatag ang kinilaw, sinigang at alak. Kain na tayo Marco. Salamat po. Nagsimula kaming kumain sa medyo awkward na atmosphere. Tahimik lang ang mga chopstick o kubiertos, pero biglang itinaas ni ma'am ang baso ng alak. Gusto mo bang uminom? Opo, sige po. Tutal marami naman silang iniwan. Agad kong inabot ang baso ko. Sinalinan ako ni ma'am, at sinalinan din niya ang sarili niya. Cheers! Nagbunggo ang aming mga baso. Paglagok ko ng alak, uminit ang katawan ko. 1-2 baso, habang tumatagal lumuwag ang pakiramdam namin. Bakit hindi ka pa nag-aasawa, Marco? Biglang tanong ni ma'am. Nabigla ako at ibinaba ang baso. Hindi nag-asawa, hindi lang po nakapag-asawa. Anong ibig mong sabihin? Noong una, inisip ko na trabaho muna. Pwede naman mag-asawa later, tapat kong sabi. Tapos lumipas ang 30s ko, ngayon 40s na. Parang pinalampas ko na ang panahon. So sumuko ka na? Opo, parang ganoon na nga. Walang sinabi si ma'am at inubos ang laman ng baso niya. Tapos nagsalin ulit. Kayo po ma'am, bakit mag-isa kayo? Maingat kong tanong. Bakit hindi nyo kasama ang husband nyo? Natigilan si ma'am. Sa halip na sumagot, ngumiti siya ng mapait. Ang lungkot ng ngiting iyon. Naramdaman kong may malalim na kwento. Mag-isa lang din ako, mahinang sabi ni ma'am. Matagal na akong nag-iisa. Hindi na ako nagtanong pa. Sinasabi ng mukha niya na huwag na akong mag-usisa. Uminom na lang kami sa katahimikan. Lumalakas na ang tunog ng alon sa labas. Lumalalim na ang gabi. Ano ang tingin mo sa akin sa opisina? Biglang tanong ni ma'am. Malamig ba? Nakakatakot? Hindi ko alam ang isasagot. Sa totoo lang, oo. Hindi naman po ganon. Huwag ka nang magsinungaling, ngumisi si ma'am. Alam ko naman. Alam ko kung ano ang iniisip ng mga tao sa akin. Ice Princess, mataray babaeng bakal. Itinaas niya ang baso niya. Naririnig ko lahat ng bulungan. Ma'am, okay lang po yun. Total, iyon naman ang gusto niyong ipakita, di ba? Parang natamaan siya sa sinabi ko. Gusto kong ipakita. Bakit kumuha ulit si ma'am ng sigarilyo at sinindihan? Binuksan niya ang bintana at tumingin sa labas. Nagniningning ang liwanag ng buwan sa dagat. Sa kumpanya, sabi niya, habang bumubuga ng usok, kapag babae ka, kailangan mong magmukhang mas matapang para mabuhay. Lalo na sa sitwasyon ko. Parang gets ko na ang ibig niyang sabihin. Ang ganda niya at ang tingin ng mga makapangyarihan sa opisina. Naalala ko ang pagpapapansin ni Director Tan kanina. Siguro mahirap po yan, sabi ko. Lumingon sa akin si ma'am. Ang mukha niya na nasisinagan ng buwan ay napakaganda.
Walang makeup pero mas lalo siyang gumanda. Marco, pinatay niya ang sigarilyo. Mas okay ka palang kausap kaysa sa akala ko. Sa opisina akala ko tahimik ka lang na team leader. Lumapit si ma'am at tumabi sa akin. Mas malapit kaysa inaasahan ko. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ngayong magkasama tayo dito, iba ang tingin ko sa'yo. Ako rin po, tapat kong sabi. Ibang-iba po kayo sa nakikita ko sa opisina. Paanong iba? Mas makatao. Tumawa siya ng mahina. Unang beses kong nakita ang totoong tawa niya. Makatao. Magandang term yan. Naglakas loob ako. Mas maganda po kayo. Tumigil sa pagtawa si ma'am. Nagtama ang mga mata namin. May kakaibang tensyon sa loob ng kwarto. Gumalaw ang mga mata niya. Marco, ngayong gabi, itinaas niya ang baso. Kalimutan muna natin ang trabaho. Walang department head, walang team leader. 2 tao lang na nangingisda. Okay ba yon? Sipo, nag-cheers ulit kami. Ubos na ang bote at kumuha pa ng bago si ma'am sa cooler. Gusto kong magpakalasing ngayon. Tumango ako. Naparami na ang inom namin. Tumadami na rin ang kwentuhan. Siya ang nauunang magkwento at komportable naman akong sumasagot. Tungkol sa opisina sa buhay sa mga walang kwentang bagay. Ang sarap sa pakiramdam. Ang tagal na noong huli akong may nakausap, nang ganito ka-komportable. Lumipas ang oras. Lagpas 11:00 na ng gabi at pareho na kaming may tama. Namumula na ang mukha ni ma'am. Marco, biglang sabi niya. Sobrang lungkot ko talaga. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ganitong buhay. Nangilid ang luha sa mga mata niya. Parang piniga ang puso ko. Ang taong akala ko ay napakatatag ngayon ay nagpapakita ng kahinaan. Minsan sana may katabi naman ako. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niyang basa ng luha ay parang humahatak sa akin. Mahina niyang sinabi, Salamat at sinamahan mo ako ngayong gabi. Ako rin po salamat. Paunti-unti lumiliit ang distansya namin. Rinig ko ang paghinga niya, amoy ko ang alak pero hindi ito mabaho. Sa halip gusto ko pang lumapit. Nanginginig ang kamay ni ma'am. Nanginginig din ako. Bumulong siya. Pagsisisihan ba natin ito bukas? Hindi ko po alam tapat kong sagot, pero ngayon ayokong magsisi na wala akong ginawa. Pumikit si ma'am. Pumikit din ako. Nagdikit ang aming mga labi. Sa una maingat at nanginginig na halik. Pero habang tumatagal lumalalim ito. Parang sumabog ang naipong kalungkutan. Yumakap ang mga braso niya sa leeg ko at niyakap ko naman ang bewang niya. Hilong-hilo ako at parang mababaliw sa sarap. Lumalalim ang gabi at nalulunod kami sa isa't isa. Ilang sandali pa humiwalay ang mga labi niya. Pero magkalapit pa rin kami. Naghahalo ang hininga namin. Sorry, mahinang sabi niya. Nabigla yata kita. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Hindi po. Gusto ko rin ito. Nalito ang mga mata niya. Gulat ka ba at mas malalim na emosyon? Sabi niyo po, walang boss at team leader ngayong gabi, sabi ko. Pwede niyo po akong tawaging Marco. Marco. Binanggit niya ang pangalan ko. Ang boses na iyon ang pangalan ko. Kumabog ang dibdib ko. Ano pong itatawag ko sa inyo, tanong ko. Nag-alinlangan siya sandali. Sarah. Sarah na lang. Sarah. Sa pagbanggit ko ng pangalan niya, may nagbago. Hindi na kami boss at empleyado. 2 lalaki at babae na lang na parehong malungkot. Lumapit ulit si Sarah sa akin. Mas dahan-dahan, mas maingat. Marco, hindi ko alam kung tama ito. Basta ngayong gabi lang, ayoko lang maging malungkot. Tumagos sa puso ko ang sinabi niya. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ako rin. Niyakap ko si Sarah. Maingat, parang babasagin. Pero niyakap din niya ako pabalik at napakainit ng yakap niya. Nanatili kaming magkayakap ng matagal. Walang salita, dinadama lang ang init ng isa't isa habang naririnig ang alon sa labas. Nakatago ang mukha ni Sarah sa dibdib ko nang magtanong siya. Marco, bata ka pa, okay lang ba sa'yo ang ganitong babae? Nanginginig ang boses niya. Matanda na masungit, ayaw ng mga tao. Hinawakan ko ang balikat niya at tinignan siya sa mata. Sa totoo lang, sa opisina pa lang gusto na kita. Siyempre hindi kita makausap. Masyado kang mataas at mahirap abutin, tapat kong sabi. Pero kapag mag-isa ako, naiisip kita. Ang magandang side profile mo, ang boses mo, ang likod mo. Lumaki ang mga mata ni Sarah. At ngayong nakita ko ang ibang side mo. Hinaplos ko ang pisngi niya. Mas nagustuhan kita. Mas gumanda ka sa paningin ko.
Tumulo ang luha ni Sarah. Baliw. Umiiyak niyang sabi. Huwag kang magsasabi ng ganyan sa taong tulad ko. Bakit? Puro sugat ako pahid niya sa luha. Minsan, akala mo okay lang pero sa loob sira-sira na ako. Okay lang yun. Niyakap ko ulit siya. Kahit ngayong gabi lang kalimutan mo muna ang mga sugat na yan. Humagulgol siya sa dibdib ko. Gaano kaya siya kalungkot? Gaano kahirap ang pinagdaanan niya habang nagpapanggap na matatag? Tinapik-tapik ko ang likod niya parang nagpapatahan ng bata. Ilang sandali pa tumahan na siya. Tumingala siya sa akin. Basa ng luha ang mukha pero napakaganda pa rin. Marco, pwede mo ba akong halikan ulit? Parang sasabog ang puso ko. Sa halip na sumagot, inilapat ko ang labi ko sa kanya. Mas malalim kaysa kanina, mas desperado. Gumanti siya ng yakap at halik. Naghahaluan ang aming dila at kapos na ang aming hininga. Pumasok ang kamay niya sa loob ng polo ko. Mainit at malambot. Iinasok ko rin ang kamay ko sa hoodie niya. Ramdam ko ang makinis na balat sa ilalim ng damit. Napadaing si Sarah. Lalo akong na-excite sa narinig ko. Isa-isang natanggal ang mga damit. Ang hoodie niya ang polo ko. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan tumambad ang katawan ni Sarah. Hindi mo aakalaing 47 anyos na siya sa ganda ng hubog ng katawan niya. Huwag kang tumingin. Nakakahiya. Tinakpan niya ng braso ang dibdib niya. Ang ganda mo, sinsero kong sabi. Sobrang ganda. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga braso niya at hinagkan ang dibdib niya. Marco, napahawak siya sa buhok ko. Gusto kong damhin ang buong pagkatao niya. Hindi ko napigilang kagatin siya ng mahina. Lumakas ang ungol niya, bumibigat ang paghinga. Hindi ko na rin mapigilan. Umiinit ang katawan ko at tumitigas na ang nasa ibaba. Naramdaman siguro ito ni Sarah kaya inabot niya ito. Hinawakan niya ito sa ibabaw ng pantalon ko. Gusto mo rin, Marco? Opo. Mababaliw na ako. Napangisi si Sarah. Sinimulan niyang kalagin ang pantalon ko. Tinanggal ko rin ang maong niya. Naiwan kaming naka-underwear nagkatinginan habang humihingal. Marco, matagal na panahon na. Nahihiyang sabi niya. Matagal na noong naging babae ako ng ganito. Pinahiga ko siya sa foam. Pumatong ako sa kanya. Nagtama ang paningin namin kaba excitement, takot at pagnanasa. Sabihin mo kung masakit. Dahan-dahan kong tinanggal ang huling saplot niya. Tinanggal din niya ang sa akin. Wala nang namamagitan sa amin. Pwede na ba? Oo. Pumikit siya at tumango. Dahan-dahan akong pumasok sa kanya. Unggol ni Sarah. Masikip, mainit at malambot. Okay ka lang? Oo. Dahan-dahan lang. Sumabay ako sa ritmo niya. Sa una ay maingat hanggang sa bumilis at lumalim. Naramdaman kong kinukurot niya ang likod ko. Marco, ang sarap. Ang sarap mo rin, Sarah. Nagyakap kami habang gumagalaw. Parang alon na dumarating at umaalis. Tumulo ang pawis at naghalo ang aming mga ungol. Puno ng tunog namin ang maliit na kwarto. Bumilis pa kami. Malapit na. Nauna siyang makarating sa rurok. Nanginig ang katawan niya at niyakap ako ng mahigpit. Sa sandaling iyon, hindi ko na rin napigilan. Ibinuhos ko ang lahat sa kanya. Parang namuti ang paligid. Tumigil kami habang magkayakap hingal na hingal. Marco, banggit niya. Napakasarap. Sabi niya na parang nangangarap. Ako rin po. Sobrang sarap. Tumabi ako sa kanya. Sumiksik siya sa dibdib ko. Pawisan at hingal pero masaya. Ang tunog ng alon sa labas ay parang oyayi. Tahimik kaming magkayakap. Sana ganito na lang habang buhay. Pero alam ko pagdating ng bukas, mag-iiba na ang lahat. Kaya lalo ko siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung nakatulog ako o gising. Malabo ang hangganan ng panaginip at realidad. Ang sigurado lang nasa yakap ko si Sarah. Mainit. Kung panaginip man ito, ayoko nang magising. Madaling araw na yata nagising ako. Tulog pa rin si Sarah sa dibdib ko. Payapa ang mukha, ibang-iba sa opisina. Hinawi ko ang buhok niya. Totoo ba to? Nakasama ko si Ma'am Sarah buong gabi. Biglang dumilat si Sarah. Gising ka na. Ay sorry, nagising ba kita? Hindi. Mababaw lang talaga tulog ko. Ngumiti siya at bumangon. Nahulog ang kumot at nakita ko ang hubad niyang balikat. Napaiwas ako ng tingin. Malamig, isuot mo to. Inabot ko ang polo ko. Salamat! Isinuot niya ito at lumapit sa bintana.
Madilim pa pero may banaag na ng liwanag sa horizon. Mag-uumaga na. Marco, hindi ka ba nagsisisi, tanong niya habang nagsisindi ng sigarilyo? Umiling ako. Hindi. Hinding-hindi. Talaga? Opo, nagpapasalamat pa nga ako. Saan? Dahil sinamahan mo ako. Ngumiti siya ng mapait. Ako ang dapat magpasalamat. Matagal na panahon na. Matagal na noong huli kong naramdaman na babae ako. Nanginginig ang boses niya. Gaano katagal na po, maingat kong tanong. Matagal siyang hindi sumagot. Nakatingin lang sa dagat. 25 years. Huling may nakasama akong lalaki, 25 years ago. Natameme ako, 25 years. 22 years old ako noon, panimula niya. Third year college. Minahal ko ang senior ko sa course namin. Mahal na mahal ko siya. Akala ko totoo. Malayo ang tingin niya, inaalala ang nakaraan. Sabi niya mahal din niya ako. Magpapakasal daw kami. Pero, isang araw nabuntis ako. Pinatay niya ang sigarilyo. Masaya ako. Magkaka-baby kami. Parang sumikip ang dibdib ko. Pero siya. Nabasag ang boses niya. Pinalaglag niya. Hindi pa daw panahon. Gusto kong ituloy. Anak namin yon. Tumulo ang luha niya. Tapos bigla siyang nawala. Nawala. Pinutol ang komunikasyon, hindi pumasok sa school. Tinakpan niya ang mukha niya. Nabalitaan ko na lang nag-drop at nag-abroad. Ang mga magulang ko naman gusto ring ipalaglag. Siyempre, pinahid niya ang luha. Pero tinuloy ko. Ipinanganak ko. Mag-isa. Oo, mag-isa. Tumango siya. Tumigil ako sa pag-aaral, nag-working student, nagpalaki ng bata. Ang parents mo. Itinakwil ako. Sa sarili ko. Ngumiti siya ng mapait. Desisyon ko, to kaya paninindigan ko. Wala akong masabi. Sa edad na 22 mag-isang itinaguyod ang anak. Babae ang anak ko. 4th year college na ngayon. Sa unang pagkakataon nakita ko ang mainit na ngiti sa mukha niya. Mabait na bata. Alam niya ang hirap ko. Nabuhay ako para sa kanya. Siya lang ang inintindi ko. Tumingin siya sa bintana. Hindi ko na inisip ang mga lalaki. Sa loob ng 25 years, hindi ako namuhay bilang babae kundi bilang nanay lang. Lumingon siya sa akin. Trabaho, bahay, anak. Iyon lang ang buhay ko. Siguro napakahirap po noon. Mahirap, tango niya. Lalo na sa kumpanya. Bakit po? Alam ng lahat na single mom ako. Kumuha ulit siya ng sigarilyo. Iba ang tingin ng mga lalaki. Tingin nila madali akong makuha. Kaya mas naging mataray ako. Mas naging matalim. Sindihan niya ang yosi. Kung hindi ako ganon, hindi ako mabubuhay sa mundong to. Ngayon naiintindihan ko na. Kung bakit ganon siya kalamig. Kung bakit may pader sa pagitan niya at ng ibang tao. Mga tulad ni Director Tan, tanong ko. Marami silang ngisi niya, lalo na yang si Director Tan ang kulit. Inuman daw, dinner, golf. Umiling siya. Lahat tinanggihan ko. Tama lang ang ginawa niyo. Ang kapalit na delay ang promotion ko. Kung performance lang dapat executive na ako. Pero okay lang. Ayokong umangat sa ganung paraan. Bakas ang pride sa boses niya. Ganyan ako namuhay ng 25 years. Walang lalaki, kinalimutan ko na ang pagiging babae. Pero ngayong araw, hinawakan niya ang kamay ko. Nakilala kita, Marco. Ngumiti siya. First time ito. Ang ganitong kagaan na pakiramdam. After 25 years, naramdaman ko ulit na babae ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Ako rin po, first time ko. Ang alin? Ang gustuhin kong may kayakap ng ganito. Tapat kong sabi. Sa 42 years ko, ngayon lang ako nagkaroon ng taong gusto ko talaga. Lumaki ang mata niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap din niya ako. Nanatili kaming ganon habang sumisikat ang araw. Sa lamig ng madaling araw, pinainit namin ang isa't isa. Marco, anong gagawin natin? Maingat niyang tanong. Pagbalik sa opisina, boss at team leader, na ulit tayo. Kalilimutan na ba natin to? Nasaktan ako sa sinabi niya. Kalimutan. Ang gabing ito, Sarah. Magsasalita sana ako pero tinakpan niya ang bibig ko ng daliri niya. Huwag ka munang sumagot. Bakit? Gusto ko lang munang namnamin ang moment na to. Siniksik niya ang mukha sa dibdib ko. Kahit sandali na lang. Niyakap ko siya lalo. Tuluyan ang sumikat ang araw. Bagong araw na. Pero gusto pa naming manatili sa gabing iyon. Sana tumigil ang oras. Linggo ng hapon, oras na para umalis. Dumating ang bangka para sunduin kami.
Nakapagpahinga ba kayo? Opo, salamat, sagot ni Sarah. Bumalik na ang lamig sa boses niya. Pag-akyat sa bangka, nagkatinginan kami. Pero agad siyang umiwas ng tingin. May pader na naman. Pagdating sa daungan, kanya-kanya kaming punta sa kotse. Mauna na po ako. Ingat kayo pauwi, basag ko sa katahimikan. Salamat, Team Leader Marco. Ikaw rin. Bumalik na siya sa pagtawag ng team leader. See you sa office. Maikling sabi niya at sumakay na. Pinaandar niya ang kotse at umalis nang hindi man lang lumilingon. Pinanood ko ang paglayo niya. Tapos na ba? Parang nabutas ang puso ko. Habang nagmamaneho pauwi nang hihina ako. Paulit-ulit pumapasok sa isip ko si Sarah. Ang init ng yakap, ang nanginginig na boses, ang luha, at ang sarap ng gabing iyon. Sabi niya, kalimutan, pero paano? Pag-uwi ko, tulala lang ako. Ayokong kumilos. Hawak bitaw ako sa cellphone. I-text ko kaya tawagan. Pero wala akong lakas ng loob. Kung ayaw niya, wala ring saysay. Hindi ako nakatulog buong gabi. Lunes ng umaga, habang nag-aayos papasok, kumakabog ang dibdib ko. Makikita ko siya. Paano ako kikilos? Pagdating ko sa opisina, parang sasabog ang puso ko sa elevator. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siya. Nakaupo sa desk, nagbabasa ng dokumento. Naka-corporate attire, maayos ang buhok, malamig ang mukha. Parang walang nangyari nung weekend. Good morning po, bati ko. Nag-angat siya ng tingin. Yes, Team Leader Marco. Maikli at malamig. Trabaho lang. Umupo ako pero hindi ako makapagtrabaho. Panay ang tingin ko sa kanya. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Ako lang ba ang nababaliw? Lunch break, lumabas siya. Tumayo ako, baka sakaling pwede sumabay. Pero hindi man lang siya tumingin at lumabas na mag-isa. 3:00 ng hapon, nagkasalubong kami sa hallway. Ma'am, bati ko. Tumigil siya. Tumingin sa akin. Saglit kong nakita ang pagkabagabag sa mata niya, pero agad siyang yumuko at dumaan. Magtrabaho na kayo, ang lamig. Naiwan akong nakatayo. Ang sakit. Ganito na lang ba matatapos? Pag-uwi, nag-impake na ako ng gamit nang tumunog ang phone ko. Text message, galing kay Ma'am Sarah. Nanginginig ang kamay ko. Binuksan ko. Sorry, Marco. Kalimutan mo na ang araw na yon. Parang sinaksak ang puso ko. Kalimutan paano? Nag-reply ako. Hindi ko po kayang kalimutan. Sent. Walang reply. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Wala. Umuwi ako nang bagsak ang balikat. Pagpasok ko sa bahay, ang lungkot. Dati sanay naman ako mag-isa, pero ngayon mas ramdam ko ang lungkot dahil naramdaman ko na ang init ni Sarah. Martes, Miyerkules, Huwebes. Walang nagbago, malamig pa rin siya. Meeting time. Tumaas ng konti ang performance natin. Galingan pa natin, sabi ni Sarah sa malamig na boses. Tinitigan ko siya. Napakaganda pa rin ang side profile niya. Nagtama ang paningin namin saglit. Wala pang 1 segundo pero nakita ko ulit may lungkot sa mata niya. Nahihirapan din siya. Natapos ang meeting. Naglabasan na ang iba. Team Leader Marco, tawag niya. Maiwan ka sandali. Nang kami na lang dalawa, sinarado niya ang pinto. Lumingon siya sa akin. Marco. Nahihirapan din ako, nanginginig ang boses niya. Sinusubukan kong kalimutan. Pero hindi ko kaya. Nangilid ang luha niya. Naaalala ko ang gabing yon. Ang boses mo, ang amoy mo, ang init mo. Pinahid niya ang luha. Mababaliw na yata ako. Lumapit ako. Mababaliw na rin po ako kakaisip sa inyo. Tumingin siya sa akin. Pero hindi pwede. Bakit hindi, tanong ko? Bakit bawal? Ang age gap, ang posisyon sa kumpanya, ang anak ko. Umiling siya. Puro problema. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala akong pakialam doon. Basta okay sa'yo, gagawin ko lahat. Umiyak si Sarah. Niyakap ko siya sa gitna ng meeting room. Bahala na kung may makakita. Sarah, tayo na ba? Pero pag-isipan nating mabuti. Bibigyan kita ng oras, sabi ko, habang tinatapik ang likod niya. Pero hindi ako susuko. Hindi kita susukuan. Niyakap niya ako ng mas mahigpit. Alam naming simula pa lang ito ng totoong kwento namin. Simula noon, may nagbago. Malamig pa rin kami sa opisina pero iba na ang mga tinginan. Ang mga pasimpleng sulyap sa meeting. Biyernes ng gabi, tumawag siya. Hello, Marco. Iba ang boses niya, hindi pang opisina. Pwede ba tayong magkita? Oo naman. Saan? Sa cafe malapit sa office. Isisend ko ang address. Pagdating ko, nandoon na siya sa sulok. Naka-casual na damit.
Marco, panimula niya. Sinabi ko na sa anak ko. Natigil ako sa paghinga. Anong sabi niya? Sinabi kong may nakilala akong mabuting tao, ngumiti siya. Noong una ayaw maniwala. Sabi ko seryoso ako. Mabait siya. Anong reaksyon? Umiyak siya. Umiyak. Sa tuwa. Sabi niya deserve ko raw sumaya. Tinanong niya kung bawal na ba akong magmahal ulit. Naluha ako. 22 anyos na anak, gusto niyang sumaya ang nanay niya. Napakabait na bata. Oo, kaya lalo akong nag-aalala. Kasi kung magiging tayo, magiging tatay ka niya. 22 anyos na anak, 42 na tatay. Hindi ba mabigat? Nag-isip ako. Mabigat. Oo sa una. Pero, kung anak mo siya Sarah, kaya ko rin siyang mahalin. Talaga? Oo, kamukha mo siya siguro. Tumawa siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Kung sino ang mahal mo, mamahalin ko rin. Umiyak na naman siya. Salamat. Ikaw, Marco? Tanong niya. Nasabi mo na sa parents mo. Hindi ako nakasagot. Alam ko ang magiging reaksyon ni nanay. Mahirap no, mapait ng ngiti niya. Matanda ako, may anak. Hindi, sasabihin ko. Bigyan mo lang ako ng time. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Linggo ng hapon, pinapapunta ako ni nanay. Marco, okay. Tong irereto ko sa'yo. Huminga ako ng malalim. Nay, may sasabihin po ako. May nagugustuhan na po ako. Tumahimik sa kabilang linya. Talaga sino, anong klaseng tao? Tuwang-tuwa ang boses ni nanay. Ano po edad niya? 40 anyos. Ano? Tumaas ang boses ni nanay. Wanta put-put ma, mas matanda ng 5 taon sa'yo, baliw ka ba? Nay, hindi importante ang edad. Ano bang trabaho niyan? May anak po siya. Ano tili ni nanay? May anak ilang taon? 22 anyos. Katahimikan. Nakakatakot na katahimikan. Baliw ka na nga. 27 anyos, may 22 anyos na anak. Seryoso ka. Mahal ko po siya. Seryoso ako. Umuwi ka dito ngayon din. Hiwalayan mo yan. Hindi ko po kaya. Seryoso ako. Walang hiya ka. Umiiyak na si nanay. Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Sorry po pero... Bahala ka sa buhay mo. Wala akong anak na ganyan. Binabaan niya ako ng telepono. Masakit sa dibdib na paiyakin ang nanay ko pero hindi ko kayang isuko si Sarah. Tinawagan ko si Sarah ng gabing iyon. Hello Marco. May problema ba? Sinabi ko na kay nanay. Anong sabi? Tutol siya. Galit na galit. Bumuntong hininga si Sarah. Sabi na nga ba? Sorry Marco, dahil sa akin. Hindi mo kasalanan to. Kailangan lang ng oras. Pero hindi ako susuko. Sarah, gusto kitang makita ngayon. Sika, son, kahit saan. Basta kasama ka. Nagkita kami sa parking lot ng BGC o kung saan man malapit. Pagkakita ko sa kanya, niyakap ko siya agad. Nahirapan ka, Marco. Hinaplos niya ang likod ko. Mas mahirap kung hindi kita makikita. Hinalikan ko siya sa loob ng kotse. Doon namin pinagtibay na totoo ang nararamdaman namin. Kahit anong mangyari, lalaban kami. Palihim kaming nagkikita. Sa opisina, boss at team leader. Sa labas magkasintahan. Marco, mag-ingat ka sa tingin mo sa meeting, biro ni Sarah. Halata ka masyado. Ang ganda mo kasi. Pero dumating ang problema. Huwebes ng hapon nakasalubong ko si Director Tan. Team leader. Marco, mukhang close kayo ni Miss Sarah ah. May halong pang-aasar ang ngiti niya. Kinabahan ako. Ingat lang. Komplikado ang office romance. Tinapik niya ako sa balikat at umalis. Kinutuban ako. Nag-text ako agad kay Sarah. Mukhang alam na ni Director Tan. Ako rin may narinig akong chismis, reply niya. Mag-ingat tayo. Nang gabing iyon, nagkita kami sa malayong lugar. Anong gagawin nating nag-aalalang tanong ni Sarah? Kung malaman nila lalo ka na maapektuhan ang promotion mo. Wala akong pakialam doon. Ang mahalaga ikaw. Biglang tumunog ang phone niya. Anak niya. Hello anak. Bakit umiiyak ka? Namutla si Sarah. Sige, pupunta na ako. Anong nangyari, tanong ko? May problema ang anak ko. Umiiyak. Kailangan kong umuwi. Sige, ingat ka. Umalis siya agad. Kinabukasan nag-text siya. Break na raw ang anak niya sa boyfriend kaya magdamag umiyak. Niyakap ko siya magdamag. Naisip ko makikita mo rin balang araw ang ganitong itsura ko, text ni Sarah. 47 anyos na nagpapatahan ng 22 anyos na anak. Okay lang. Mahal ko lahat ng tungkol sa'yo, reply ko.
Pero kinabukasan, ipinatawag ako ng HR manager. Team Leader Marco, diretsahan na tayo. Anong meron sa inyo ni Miss Sarah? Tumigil ang mundo ko. May mga usap-usapan. Galing mismo kay Director Tan. Bumuntong hininga ang HR. Alam mo naman ang policy, o kahit hindi policy delikadeza. Direct subordinate ka niya. Isa sa inyo kailangang malipat ng branch. Teka lang po. Totoo ba o hindi? Hindi ako makapagsinungaling. Totoo po. Sorry. Patay tayo dyan. Next week mag-decide kayo. Kung hindi kami ang magdedesisyon. Davao branch ang bagsak. Lumabas ako na nanginginig ang tuhod. Tinawagan ko si Sarah. Nagkita kami sa cafe. Transfer na mumutla si Sarah. Ako na lang ang lilipat, sabi ko. Department head ka, sayang ang career mo. Hindi pwede umiling siya. Importanteng project ang hawak ng team mo. Pero, Marco, itigil na natin to. Umiyak na si Sarah. Ayokong sirain ang buhay mo. Ang mga magulang mo ang kumpanya. Lahat hadlang. Kasalanan ko to. Wala akong pakialam sa mga yan. Mahal kita. Marco, tignan mo ang realidad. Tayo ang gagawa ng realidad natin, Sarah, wag kang tumakbo. Harapin natin to ng magkasama. Hinawakan ko ang mukha niya. Ikaw lang ang kailangan ko. Umiyak siya sa dibdib ko. Ako rin. Ikaw lang ang kailangan ko. Nang gabing iyon, tinawagan ko ulit si nanay. Nay. Oh, ano? Hiwalay na kayo. Hindi po. Hindi ko siya hihiwalayan. Kahit papalipatin ako ng opisina. Nay, 42 years old na ako. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Sobrang lungkot ko dati, Nay. Takot akong tumandang mag-isa. Pero nung nakilala ko siya, nagbago lahat. Siya rin malungkot na tao. Bumuntong hininga si nanay. Ano bang meron sa babaeng yan? Lahat po. Maganda, matapang, mabait. Hay, naku. Wala na akong magagawa kung ganyan kakadesidido. Pero hindi yan magiging madali. Alam ko po. Dalhin mo siya dito. Gusto ko siyang makita. Talaga, Nay, salamat po. Kinabukasan, sinabi ko kay Sarah. Tuwang-tuwa siya pero kinakabahan. Sabado, pumunta kami sa bahay ni nanay. Nanginginig ang kamay ni Sarah sa kotse. Kaya mo yan, Sarah. Nandito lang ako. Pagpasok namin, sinalubong kami ni nanay. Umupo kami sa sala. Tinitigan ni nanay si Sarah. Sarah ang pangalan mo, di ba? Opo, ikinagagalak ko po kayong makilala. Magalang na yumuko si Sarah. Sorry po sa sitwasyon. Sa totoo lang, sabi ni nanay, tutol talaga ako nung una. Matanda ka, may anak. Mahirap na landas yan. Tumingin si nanay sa akin. Pero nakita ko ang mata ng anak ko. Sa loob ng 42 years, ngayon ko lang nakita ang ganyang saya sa mga mata niya. Nanginginig ang boses ni nanay. Mukhang masaya siya. Napaluha si Sarah. May kondisyon lang ako. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Opo, pangako po. At, gusto ko ring makilala ang anak mo. Magiging pamilya na tayo eh. Umiyak si Sarah sa tuwa. Paglabas namin ng bahay, umiyak siya ulit sa kotse. Marco, parang panaginip. Masaya ako. After 25 years, masaya ako. Pero may problema pa sa opisina. Lunes ipinatawag ako ng HR. Nakapag-decide na kayo. Opo, ako na po ang lilipat sa Davao. Biglang bumukas ang pinto. Si Sarah. HR manager ako ang magsasabi. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Magre-resign na po ako. Ano? Gulat na gulat ako at ang HR. Sarah, bakit? Marco, kailangan mong manatili dito. May future ka dito. Ako. Ngumiti siya. Graduate na ang anak ko. Gusto ko ng fresh start. Kasama ka. Napakamot ng ulo ang HR. Okay, sige. I-process nyo na. Paglabas, hinabol ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para makapagsimula tayo ng maayos. Kapag wala na ako sa kumpanya, pwede na tayong maging lantad. At makakapagplano na tayo ng kasal. Kumabog ang dibdib ko. Kasal tayo. Bakit ayaw mo? Gusto. Gustong gusto. Binuhat ko siya at inikot sa hallway. Pinagtitinginan kami ng mga tao. Marco, nakakahiya. Wala akong pakialam. Magre-resign ka naman na eh. Makalipas ang 1 buwan, last day ni Sarah. Nagpaalam ang mga tao. Paglabas namin ng building, hawak kamay na kami. Saan tayo pupunta, tanong ko. Sa anak ko. Ipapakilala na kita. Ngayon na, kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala. Mabait yun, mana sa akin. Tumawa siya. Sumakay kami sa kotse papunta sa bagong simula.
Naisip ko ang lahat ng nangyari mula sa balsa sa Batangas, sa mainit na gabi, sa mga luha sa pagtutol ng mundo. Hindi naging madali, pero pinili ko si Sarah. Dahil siya ang nagbigay kulay sa buhay ko. Salamat Marco sa pagpili sa akin, sabi niya. Hinalikan ko ang kamay niya. Mahal kita Sarah. Mahal din kita Marco. Tumigil ang kotse sa red light. Tumingin ako sa labas. Maraming tao ang nagdaraan. May mga nagmamahal na sasaktan nagdadalawang isip. Pero ako wala akong pagsisisihan. Dahil ang pag-ibig walang pinipiling edad. At ang tunay na nararamdaman ay kayang talunin ang realidad. Ikaw anong pipiliin mo? I-comment mo ang iyong sagot.